Nasa ika-23 palapag si Daniel Carter sa puso ng downtown Chicago. Mula sa kanyang kinaupuan sa kabisera ng mahabang oak na mesa, tanaw niya sa likod ng malaking salaning dingding ang pamilyar na kulay. Abong langit ng taglamig. Ang mga nagtatayugang gusali sa labas ay tila mga higanting gawa sa malanig na semento. Walang kibo, walang pakiramdam, katulad ng nararamdaman ni Daniel sa mga sandaling ito. Sa kanyang harapan, ang matataas na opisyalis ng kumpanya ay nagpapalitan sa pagpe-presenta. Ipinapakita nila sa puting screen ang mga graph ng paglago, mga bagong proyekto, at mga numerong nagkakahalaga ng milyong dolyar. Dumango si Daniel. Isang galaw na bunga na lang ang nakasanayan. Nakapako ang kanyang mga mata sa screen, pero ang totoo, ang kanyang isipan ay lumilipad ng napakalayo. 6 na buwan. 6 na buwan na siyang nakaupo sa mga ganitong kwarto, araw, nakikinig sa mga diskusyon na dati ay bumubuo ng kanyang buong pagkatao. Dati, ang trabaho ang iisang lugar kung saan pakiramdam niya ay hawak niya ang konsol sa lahat. Pero ngayon, isa na lang itong pansamantalang pagguan. Isang paraan para takasan ang nakabibinging katahimikan ng isang malaking bahay na naghihintay sa kanya tuwing gabi. Biglang gagrate ng mahina ang telepono sa bulsa ng kanyang suit. Napakunot ang noo ni Daniel. Alam ng lahat na bawal siyang istorbohin sa mga ganitong pagpupulong. Dahan niyang inilagay ang kamay sa bulsa. Balak sana niyang patayin ang notification. Pero nang sumulyap siya sa screen, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang notification ay galing sa kanyang home security camera app. Alinlangan siya ng 1 segundo. Bakit niya yun? May nangyari ba? Tila may puwersang humihila sa kanya para buksan ito. At nang unlock niya ang telepono at lumiwanag ang maliit na screen, ang mundo ni Daniel Carter ay biglang huminto. Ang nakadisplay ay ang live feed mula sa kanyang kusina. Nakita niya si Leo, ang kanyang anak. Nakaupo ang bata sa malamig na sahig. Ang kanyang mga binti ay nakadiretsong nakabuka sa kanyang harapan, walang galaw. Tanda ng kanyang kapansanan. Suot ng bata ang isang beige na onesie na may hood, ang mismong damit na binili ni Emma, ang yumaong asawa ni Daniel, ilang linggo bago ang aksidente. Sa mga kamay ni Leo ay may hawak na 2 kahoy na sandok. Sa harap niya, may mga kalderong stainless steel na nakataob at nakaayos ng pabilog na parang isang drum set. At ang hindi inaasahan ni Daniel, si Leo ay nakangiti. Hindi ito pilit na ngiti. Hindi ito ngiti para lang sa litrato. Ito ay isang malawak, totoo, at wagas na ngiti na nagpapakita ng kanyang maliliit na ngitin. Ang kanyang mga matang kulay kape ay nagniningning sa tuwa. Pinig na rinig sa speaker ng telepono ang tawa ng bata habang pinapalo niya ang mga kaldero. Magulo, maingay, pero puno ng buhay. Napigil ni Daniel ang kanyang paghina. Gaano na ba katagal noong huli niyang nakita ang ngiting iyon? 6 na buwan. 6 na buwan, simula nang bumaliktad ang kanilang sasakyan sa highway. 6 na buwan simula nang hindi na muling nagising si Emma. 6 na buwan simula nang hindi na muling nakatayo si Leo. At doon, sa gilid ng screen, nakita niya ito. Si Ana Morales. Ang katulong na kinuha niya, wala pang 2 linggo ang nakararaan. Si Ana ay hindi nakatayo. Siya ay nakadapa sa sahig,
ng kusina. Ang kanyang aso na uniforme ay gusot na, at suot pa niya ang kanyang dilaw na guwantes na panglinis. Nakasalong baba siya, nakapanday ang muka sa mukha ni Leo. Tuming tatama si Leo sa ritmo. Pumapalakpak si Ana, tumatawa, ng malakas, at cheer ang bata na parang nanonood siya ng pinakamagandang konsyerto sa buong mundo. Narinig ni Daniel ang boses ni Ana mula sa telepono. Sabi niya, "Ang galing naman ni Leo. Ikaw ang pinakamagaling na drummer na nakilala ko." Ang boses niya ay mainit, masigla, at walang halong awa. Hinawakan ni Daniel ng mahigpit ang telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Sa paligid niya, nagpapatuloy ang meeting. May nagsasalita tungkol sa bagong kontrata. May nagtatanong ng kanyang opinyon, pero walang naririnig si Daniel. Ang nakikita lang niya ay ang kusina sa kanyang bahay, isang lugar kung saan ang isang estranghero ay ginagawa ang bagay na siya, ang sariling ama ni Leo, ay hindi nagawa sa loob ng 6 na mahahabang buwan. May kung anong kumirot sa dibdib ni Daniel. Hindi ito galit. Hindi rin ito pasasalamat. Ito ay isang magulo at masakit na emosyon. Tila ba nakikita niya ang isang piraso ng kanyang buhay na akala niya ay nawala na biglang binuhay ng ibang tao. Natauhan lang siya nang tawagin siya ng kanyang fo. Tumingala si Daniel, blangko ang mga mata. Wala siyang ideya sa sinabi nila, at wala na rin siyang pakialam. Isa lang ang alam niya, hindi siya pwedeng manatili dito kahit isang segundo pa. Kailangan niyang umuwi. Na yun din. Biglang tumayo si Daniel. Kinuha ang kanyang coat at telepono at naglakad palabas nang hindi lumilingon. Hindi niya pinansin ang gulat na mga mukha ng mga executives. Walang paliwanag, walang paumanhin. Dahil sa sandaling iyon, ang bawat kontrata, bawat numero, bawat imperyo na kanyang itinayo ay nawalan ng saysay. Ang taning nasa isip niya ay ang kusina sa suburbs ng Chicago, kung saan tumatawa ang kanyang anak, at kung saan ang isang masakit na katotohanan ay nagsisimula pa lamang mabunyag. Habang mabilis na naglalakad si Daniel papunta sa elevator, ang kanyang katawan ay gumagalaw pasulong, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na hinihila pabalik sa nakaraan. Pumabalik siya sa isang gabi na hindi niya matatakasan kahit anong bilit niyang limutin. Ang aksidente, gabi noon, at malakas ang ulan. Si Emma ay nakaupo sa passenger seat, nakalingon sa likod, parang ngityan si Leo. Kakasabi lang ni Emma ng tungkol sa hapunan, tungkol sa pagdadala kay Leo sa party malapit sa Lake Michigan sa darating na weekend. Hindi na matandaan ni Daniel ang itisaktong mga salita. Ang natatandaan na lang niya ay ang tawa ni Emma, malambing at pamilyar, parang isang musika na akala niya ay hindi matatapos. At pagkatapos, ang lahat ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Ang nakabubulan na ilaw mula sa kasalubong na sasakyan, ang tili ng preno, ang manibela na dumulas sa kanyang mga kamay dahil sa basang kalsada. Ang ikot ng mundo, metal na humampas sa metal, salamin na sumabog. Pero ang pinakanakakatakot na tunog ay hindi ang banggaan, kundi ang katahimikan na sumunod dito. Nagising si Daniel sa loob ng ambulansya. Ang ulo niya ay parang mabibiyak sa sakit. Lumingon siya at tinawag ang pangalan ni Emma, pero walang sumagot. Ang mukha ng asawa niya ay payapa. Nakapikit na parang natutulog, pero sobrang tahimik. Sa likod, naririnig niya ang iyak ni Leo, isang iyak na humahabol kay Daniel hanggang sa ngayon. Namatay si Emma bago pa man makarating sa ospital.
Si Leo, nakaligtas, pero ang kanyang spinal cord ay napinsala ng malubha. Naalala ni Daniel ang sinabi ng doktor. Kalmado, propesyonal, pero bawat salita ay parang masong dumudurog sa kanya. Sinabi nito na napakababa na ng sansa na makalakad muli ang bata. Tumangulang si Daniel noon. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagwala. Tila ba kusa nang namatay ang kanyang damdamin para protektahan ang sarili. Ang mga araw na sumunod ay parang panaginip na malabo. Ang libing, ang mga puting bulaklak, ang mga yakap na walang laman, ang mga pakikiramay. Nakatayo lang doon si Daniel na parang bangkay na humihinga, nakikinig sa mga tao na nagsasabing napakabuting ina ni Emma na parabang hindi niya yun alam. Ang unang gabi pagbalik sa bahay. Nakatayo si Daniel sa labas ng kwarto ni Leo ng matagal. Nakahiga ang kanyang anak sa maliit na kuna. Ang maliliit na binti ay walang galaw, maputla ang mukha pagkatapos ng operasyon. Tinitigan niya si Leo at ang puso niya ay parang pinipiga ng kamay ng isang higante. Tuwing titingin siya sa kanyang anak, nakikita niya ang pagbaliktad ng sasakyan. Nakikita niya ang dugo. Nakikita niya si Emma. Nakikita niya ang sarili niya, ang isang segundong pagkawala ng atensyon na naging kapalit ng buong buhay nila. Mula sa araw na yon, nagsimulang tumakbo si Daniel. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho, kumuha ng mas maraming proyekto, nagpalipas ng oras sa opisina. Umaalis siya ng bahay bago magising si Leo at uuwi kapag tulog na ang bata. Sinasabi niya sa sarili niya na kailangan niya ng pera para sa gamutan, para sa pinakamahuhusay na doktor, para sa lahat ng pangangailangan ni Leo. Pero ang totoo, hindi kayang tagalan ni Daniel ang tingin ng kanyang anak. Sa malalaking mata ni Leo, na kulay kape, nakikita niya ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit hindi na bumalik si Mommy? Bakit hindi na ako makatayo? At higit sa lahat, bakit tumitingin sa akin si Daddy, na parang isa akong sugat na hindi naghihilom? Kumuha si Daniel ng yaya, sunod. Sunod. Ang iba ay sobrang maawain. Inakausap si Leo sa boses na puno ng lungkot. Ang iba naman ay sobrang lamig. Parang trabaho lang ang pag-aalaga na kailangang tapusin. Walang nagpatawa kay Leo. Walang nagbigay buhay sa bahay na iyon. At si Daniel, sa halip na manatili at harapin ang sakit, pinili niyang kontrolin ang lahat mula sa malayo. Nagkabit siya ng mga hidden camera. Sa simula, akala niya ay isang passing thought lang ito, isang ligtas na solusyon. Kinausap niya ang isang high-end security company at nagpakabit ng sistema na walang makakapansin. Ang maliliit na kamera ay nakatago sa mga orasan, sa saksakan ng kuryente, sa mga kanto ng kisame, kahit sa mga picture frame sa hallway. Gumagana ang mga ito bawat oras, bawat minuto. Sinasabi niya sa sarili na ginagawa niya ito para protektahan si Leo, para masigurong walang mananakit sa kanya. Pero, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Daniel na isa lang itong paraan ng pagtakas. Gusto niyang makita ang lahat ng hindi niya kailangang makibahagi. Tuwing gabi, pagka-uwi galing opisina, hindi siya dumidiretso sa kwarto ng anak. Sa halip, uupo siya sa kanyang study room, bubuksan ang tablet, at papanoorin ang replay ng buong araw. Pinapanood niya si Leo na kumakain. Pinapanood niya si Leo na umiiyak at tumatahan ng mag-isa. Pinapanood niya ang mga matanda na dumadaan sa harap ng bata nang hindi napapansin ang lungkot sa mga mata nito. Nagmamasid si Daniel,
pero hindi siya nangangahas pumasok. Ang mga kanera ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol, pero ito rin ang naging pagar sa pagitan nila ng kanyang anak. Pwede niyang patayin ang screen kapag masyado nang masakit ang nararamdaman. Hindi niya kailangang harapin ang tawag ng anak. Hindi niya kailangang hawakan ng sakit. Hanggang sa dumating si Ana Morales. Tumating siya isang Lunes ng umaga, simple manamit, mahina magsalita. Para kay Daniel, isa lang siyang pangalan sa listahan ng mga taong dumarating at umaalis. Pero hindi pinalambas ng mga kamera ang mga detalye. Mula sa unang araw, napansin ni Daniel na iba si Ana. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpapatugtog ng malakas na musika para takpan ang katahimikan. Kinakausap niya si Leo kahit na pautal. Utal lang ang sagot ng bata. Naghihintay siya sa reaksyon ni Leo, matiyaga, na parang hindi mahalaga ang oras. Pinapanood ni Daniel ang lahat ng ito mula sa screen at nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi dahil may ginagawang mali si Ana, kundi dahil may ginagawa siyang tama. Sa paraang hindi kailanman nagawa ni Daniel. Tumukas ang pinto ng elevator at pumasok si Daniel. Kumakabog ng malakas ang dibdib. Sumara ang pinto at naiwan siyang isa sa masikip na espasyo, nakasandalang likod sa malamig na bakal. Hawak pa rin ng mahigpit ang telepono. Ang video sa screen ay play pa rin. Ulit na pinapalo ni Leo ang mga sandok sa kaldero. Bawat hampas ay lampa, pero puno ng saya. Si Ana ay pumapalakpak kasabay ng ritmo. Ang tawa niya ay humahalo sa tawa ng anak ni Daniel. Lumilikha ng tunog na hindi narinig sa bahay na yon sa loob ng 6 na buwan. Liwid ni Daniel ang video. At tinulit pa niya, pangatlong beses, pang-apat. Sa bawat panonood, may napapansing bagong detalye si Daniel. Ang paraan ng paglapit ni Ana para hindi mahirapan si Leo na tumingala. Ang paraan ng paghihinday niya bago magsalita. Ang paraan na parang wala ng mas mahalaga sa mundo kaysa sa sandaling iyon. Habang bumababa ang elevator mula sa ika-23 na palapag, parang napakabagal ng oras para kay Daniel. Bawat segundo ay parang parusa. Hindi pa siya naging ganito kainip sa buong buhay niya. Hindi sa mga bilyong dolya na negosasyon, hindi sa mga pirmahan ng kontrata. Iba ito. Kailangan niyang umuwi. Nang bumukas ang pinto sa basement, halos tumakbo si Daniel palabas. Mabilis siyang sumakay sa kotse, pinaandar ang makina, at pinaharurot ito palabas. Ang rush hour sa Chicago ay parang isang pader ng mga sasakyan. Light, bisina, ingay. Pero nagmaneho si Daniel gamit ng instinct. Tuling titigil sa intersection. Sumusulyat siya sa telepono. Nandoon pa rin ang video. Tumatawa pa rin si Leo. Nakadapa pa rin si Ana sa side. Isang tanong ang ulit na umiikot sa isip ni Daniel. Walang tigil, walang takas. Paano nagawa ng isang babaeng halos hindi ko kilala ang bagay na ako, na kanyang ama, ay hindi nagawa sa loob ng 6 na buwan? Lumiko ang sasakyan patungo sa kalsada ng kanilang subdivision. Natatanaw na niya ang mga pamilyar na bahay. Huminga ng malalim si Daniel. Nararamdaman ang puso niyang halos kumawala sa dibdib. Pinuksan niya ang side door ng bahay ng dahan. Halos walang tunog. Pero sa sandaling sumara ang pinto, sa likod niya, narinig pa rin niya ang ingay na yon na umaalingaw sa buong bahay. Metal na humahampas sa metal. Magulo, hindi sabay. Pero buhay na buhay. Ang tawa ni Leo.
Nanigas si Daniel sa makitid na hallway papuntang kusina. Ang tibok ng puso niya ay napakalakas na parang naririnig niya ito sa kanyang tenga. 6 na buwan. 6 na buwan na simula nang marinig niya ang tunog na iyon sa loob ng bahay na ito. Hindi siya agad bumakbang. Sumandal muna siya sa pader, umuhugot ng malalim na hininga na parang naghahanda sa isang gyera. Ilang sandali pa, umakbang siya ng dahan. Sapat lang para makita niya ang kabuuan ng kusina. Ang lahat ay eksaktong katulad ng napanood niya sa video kanina. Si Leo ay nakaupo sa malamig na tiles ng sahig. Ang kanyang maliliit na binti ay nakadiretsyong nakabuka, walang kakayahang gumalaw. Sa harap niya, ang mga stainless steel na kaldero ay nakataob ng pabilog. Hawak ni Leo ang 2 kahoy na sandok, itinataas at ibinabagsak ng may wagas na kasiyahan. At si Ana Morales. Nakadapa siya sa sahig, ang asul na uniforme ay gusot, ang buhok ay medyo magulo. Nakatukod ang kanyang mga siko, nakaharap kay Leo at nakangiti ng pagkaliwanag. Sinabi niya kay Leo, "Ayan, sige pa. Lakasan mo pa." Ang boses niya ay puno ng sigla. Napansin ni Daniel ang isang bagay sa sulok ng kusina. Ang itim na wheelchair ni Leo. Nakasandal ito sa gilid ng estande. Tahimik at walang laman. Ang pagkakakita nito ay parang punyal na tumarak sa dibdib ni Daniel. Ipinaalala nito sa kanya ang lahat ng nawala sa kanyang anak at ang lahat ng pagkukulang na hindi niya nagawang punan. Tumunog nang mahina ang sahig ng humakbang si Daniel. Lumingon si Ana dahil sa instant. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang naggaho ang ngiti sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Ana sa gulat. Agad siyang kumilos. Nagmamadaling tinanggal ang kanyang rubber gloves at tumayo ng padaskol. Daskol na halos matisod pa siya sa sarili niyang paa. Nanginginig ang boses ni Ana nang sabihin niyang, "Sir Daniel, ang aga niyo po pala." Tumigil din si Leo. Ang mga kahoy na sandok ay dumulas mula sa kanyang mga kamay at gumulong sa sahig. Tumingala siya sa kanyang ama. Ang kanyang malalaking matang kulay kape ay may bahid ng pagkalito, isang ekspresyon na madalas nang nakikita ni Daniel nitong mga nakaraang buwan. Ito ang tingin ng isang bata na hindi sigurado kung ang taong nasa harap niya ay mananatili o mawawala na naman. Mabilis na yumuko si Ana at nagsimulang iligpit ang mga kaldero. Nagpaliwanag siya ng mabilis, "Sir, nalinis ko na po ang buong bahay. Pwede niyo pong tignan ang bawat kwarto." Tumigil lang po ako, sandali. Kasi iyak ng iyak si Leo kanina. Palak ko lang po siyang libangin, sandali bago pakainin. Pinanood ni Daniel ang eksena at parang pinipiga ang dibdib niya. Sanay na siyang makita ang mga matatanda na nagmamadaling iligpit ang lahat sa paligid ni Leo, na parang ang kasiyahan ng kanyang anak ay isang bagay na mali, isang bagay na dapat itago agad. Malamig at matigas ang boses ni Daniel nang magsalita siya. "Iligpit mo yang mga kaldero." Nanigas si Ana. Awak ang 2 kaldero. Naninigas ang buong katawan. Dahan siyang lumingon kay Daniel, bakas sa mukha ang takot. Sa sandaling iyon, alam ni Daniel ang iniisip ni Ana. Iniisip niyang sisibakin na siya sa trabaho. Nagmamakaawa ang boses ni Ana. "Parang awa niyo na po, Sir Daniel. Kailangan ko po ang trabahong ito." "Sumpaman po, hindi ako nagbubulakbol. Totoong malinis na ang bahay. Pinunasan ko ang bawat kwarto
Nilinis ang banyo, tinupi ang mga labada. Kahit yung manso sa sofa na pinapatanggal niyo, wala na po. Umugod siya ng hininga. Pilit na pinapakalma ang sarili. Wala pa pong 10 minuto akong tumigil. Sobrang lungkot po kasi ni Leo. Hindi ko po kayang tingnan lang siya ng ganoon. Nagkrus ng braso, si Daniel, at sumandal sa hamba ng pinto ng kusina. Tinignan niya si Ana ng matagal. Tapos ay inilipat ang tingin kay Leo. Nakayuko na ang bata. Ang maliliit na kamay ay magkahawak. Medyo nakakuba ang balikat. Ang ngiti kanina ay parang bula na naglaho, na parang hindi ito kailanman umeksist. Kumirot ang puso ni Daniel. Tinanong niya si Ana ng mabagal. Alam mo ba kung bakit kita kinukwestiyon? Kinuha kita para magdinis ng bahay, hindi para humiga sa sahig at makipaglaro sa anak ko. Kumurap si Ana. Lito. Kalaro ko lang naman po siya. Sir. Pumaba ang tono ng boses ni Daniel. Bakit ka humiga sa malamig na sahig at tumigil sa trabaho mo? Natahimik si Ana ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan niyang ibinaba ang mga kaldero. Inayos niya ang kanyang tayo at tumingin ng diretsyo kay Daniel. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ng isang kalmadong katapatan. Sinabi niya, kasi nasa sahig po si Leo. Kaya umupo din ako sa sahig. Natigilan si Daniel. Nagpatuloy si Ana. Ang boses niya ay matatag na parang sinasabi niya ang pinaka-obvious na katotohanan sa mundo. Ang mga bata po, hindi nila kailangan ng matanda na nakatayo sa itaas at nakadungaw sa kanila pababa. Kailangan nila ang kausap na kapantay ng mata nila. Kailangan nilang maramdaman na kasama nila yung tao, hindi lang pinapanood sila. Parang may tumusok sa dibdib ni Daniel. Nagpatuloy si Ana ng dahan, pero may diinin. Kung tatayo lang ako doon at dudumaw sa kanya, hindi ako totoong nakikipaglaro kay Leo. Isa lang akong matanda na dumaan sa buhay niya. Natahimik ang kusina. Tinignan ni Daniel si Ana. Tapos tinignan niya si Leo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, napagtanto niya ang isang katotohanang sobrang sakit na halos mawalan siya ng hininga. Ni minsan, hindi pa siya umupo sa sahig kasama ang kanyang anak simula noong aksidente. Nanatiling nakasandal si Daniel sa pinto, nakakusang mga braso. Pero ang tindig niya ay hindi na nagpapakita ng kontrol. Para na lang itong isang manipis na depensa na parang pinipilit niyang manatiling nakatayo kahit na may nabasag na sa loob niya. Sabi ni Daniel, puyo ang lalamunan, sinasabi mo yan na parang napakasimple. Pero hindi ka binabayaran para gawin yan. Huminga ng malalim si Ana. Hindi siya yumuko para humingi ng tawad. Sinabi niya, siguro po wala sa kontrata. Pero naniniwala ako na may mga bagay na hindi na kailangang iutos para gawin. Kumunot ang noo ni Daniel. Gaya ng ano? Sumagot si Ana. Gaya ng hindi iwan sa batang nakaupumag, isa ng matagal. Gaya ng hindi pagpapanggap na busy ka kapag nakita mong kailangan ka ng bata. Naramdaman ni Daniel na nanuyo ang lalamunan niya. Tumingin ulit sa kanya si Ana. Ang tingin niya ay hindi mapanghusga, kundi tapat lang. Kwento ni Ana, noong unang dating ko po dito, nakaupo si Leo sa wheelchair niya, nakatingin sa bintana ng matagal. Hindi siya umiiyak. Wala siyang hinihingi. Pero kita ko po, may hinihintay siya. Nagtagis ang bagang ni Daniel. Patuloy ni Ana, sinubukan ko siyang kausapin. Noong una,
Pautal. Utal lang ang sagot niya. Pero kinakausap ko pa rin siya dahil nararamdaman ng bata kapag nandyan talaga yung matanda para sa kanya. Huminto siya sandali, tapos lumambot ang boses. Ganoon po kasi ang ginagawa ng lola ko sa akin dati. Napatingin si Daniel. Tuwing malungkot ako o takot, sabi ni Ana, hindi siya tumatayo sa harap ko para patahanin ako. Umuupo siya, kahit malamig ang sahig, kahit madumihan ang damit niya. Ngumiti ng tipid si Ana. Sabi niya, kung gusto mong maramdaman ng bata na mahalaga siya, ang unang dapat gawin ng matanda ay ibaba ang sarili niya, hindi para maging maliit, kundi para maging malapit. Ang mga salitang iyon ay tumama ng diretsyo sa isang lugar, sa kaibuturan ni Daniel, isang lugar na pilit niyang nililibing sa loob ng 6 na buwan. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon na pinapanood niya si Leo mula sa malayo, mula sa pinto, mula sa hallway, mula sa screen ng telepono. Laging nakatayo. Laging nakadungaw. Ni minsan ay hindi tumabi. Pumaba ang boses ni Daniel. Hindi mo ba naisip na sumusobra ka na? Anak ko, si Leo. Alam ko po, mabilis na sagot ni Ana. At hindi ko yun kinakalimutan. Pumakbang siya ng maliit palapit, pero nandoon pa rin ang respeto. Dahil na po anak niyo si Leo? Hindi ko kayang magpanggap na hindi ko siya nakikita. Tumawa ng mapakla si Daniel, isang tawa na walang halong saya. Pinapalabas mong napakasimple ng lahat. Pero para sa akin, walang simple sa sitwasyon namin. Tinignan siya ni Ana ng matagal. Tumango ito. Alam ko po. Hindi ko buhay ang buhay niyo. Hindi ako nawalan ng asawa. Hindi ko nakita ang aksidenteng iyon. Napak ko yung ang kamao ni Daniel. Pero nakikita ko si Leo araw. Araw, sabi ni Ana. At nakikita ko ang isang bata na marami pang pwedeng ibigay. Kung may taong handang manatili ng matagal sa tabi niya. Muling natahimik ang kusina. Gumalaw ng bahagya si Leo. Tumingin kay Daniel ng may iinyat. Dahang lumapit si Ana kay Leo. Binuhat ang bata at inilipat sa wheelchair sa sulok. Sabi ni Ana habang inaayos ang upo ni Leo. Gumigising po si Leo tuwing umaga at tumitingin sa pinto. Hindi siya agad umiiyak. Naghihintay siya. Naramdaman ni Daniel na bumilis ang tibok ng puso niya. Naghihintay siya hanggang sa sigurado na siyang nakaalis na kayo. Patuloy ni Ana. Tuon lang siya iiyak. Ama na, putol ni Daniel. Matalim ang boses. Wala kang karapatan. Karapatan saan? Anong ni Ana? Nanginginig na ang boses sa unang pagkakataon. Karapatang makita ang batang nasasaktan. Umarap si Daniel sa kanya. Sa tingin mo, hindi ko nakikita. Sa tingin mo, hindi ko alam na nagdurusa ang anak ko. Hindi umatras si Ana. Sa tingin ko po nakikita nyo. Pero tumatalikod kayo. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Napakuyon si Daniel. Wala ka sa kotseng iyon. Hindi mo narinig ang pemog ng bakal. Hindi mo nakita ang asawa ko. Huminto siya. Nabasag ang boses niya. Nanahimik si Ana. Nagpatuloy si Daniel. Nanginginig ang boses kahit pilit nagpapakatatag. Hindi mo alam kung paano makita ang momentong yon tuwing titingin ka sa anak mo. Hindi mo alam kung gaano kahirap bumangon araw-araw. Dahang lumapit si Ana. Sa pagkakataong ito, ang distansya nila ay hindi na tungkol sa amo at katulong, kundi na lamang tao na nagkakaintindihan. Naniniwala po ako sa inyo.
At hindi ko sinasabing masama kayong ama. Tumawa nang mapait si Daniel. Parang ganoon na nga ang sinasabi mo. Ang sinasabi ko po, isa kayong ama na nasasaktan, sabi ni Ana. At dahil sobrang lalim ng sakit niyo, nakalimutan niyo na nasasaktan din si Leo. Parang minakawang hangin sa baga ni Daniel. Gumigising si Leo sa madaling araw. Patuloy ni Ana. Sumisigaw siya hindi dahil masakit ang katawan, kundi dahil sa bangungot. Napapikit si Daniel ng mariin. Tinatawag niya ang mami niya, sabi ni Ana. Tapos, tinatawag niya kayo. Nanikip ang lalamunan ni Daniel. Wala nang lumabas na tunog. At walang dumarating, mahinang sabi ni Ana. Hindi dahil hindi niyo siya mahal, kundi dahil sinusubukan niyo lang ding mag-survive. Isang luha ang pumatak sa sahig ng kusina. Hindi alam ni Daniel kung kanino galing iyon. Malambing na ang boses ni Ana ngayon. Hindi kailangan ni Leo ng perpektong tatay, Sir Daniel. Kailangan lang niya na nandun kayo. Ang katahimikan sa kusina ay masakit. Tumingin si Daniel sa kanyang anak. Nakatingin din si Leo sa kanya, malalaki ang mata, hawak ang isang bagay na babasagin. Ang pag-asa na nakahalos sa takot. Iniwas ni Daniel ang mukha niya, umugot ng malalim na hininga, dahil kung hindi, baka madurog ang dibdib niya doon mismo. Alam niyang tama si Ana. At iyon mismo ang hindi niya matanggap. Biglang nagsalita si Daniel, garalgal ang boses. Lahat ng sinabi mo ngayon. Alam ko na lahat yan. Napatingin si Ana sa kanya, may bahid ng gulat. Iyong mga bangungot, patuloy ni Daniel. Iyong iyak ni Leo sa umaga. Iyong pagtulala niya sa pinto. Uminto siya, nanginginig ang kamay na nakakuyom. Dahil nakita ko na ang lahat ng yan. Kumunot ang noo ni Ana. Nakita niyo? Paano? Umarap si Daniel ng buo kay Ana. Wala nang atrasan nito. Naglagay ako ng mga kamera sa bahay. Sa lahat ng sulok. Tila nagyelo ang hangin sa kusina. Oo nga. Kamera? Ulit ni Ana. Uminap ang boses. Nakatago amin ni Daniel. Bawat salita ay mahirap bitawan. Sa mga orasan, sa saksakan, sa picture frames. Naidler, record sila 24 oras. Umatras si Ana ng isang hakbang. Pinapanood niyo ako. Nanginginig ang boses niya sa gulat at takot. Mabilis na nagsalita si Daniel. Hindi dahil sa iyo. Noong una, dahil iyon sa mga naunang nyaya. Kailangan kong masigurado na ligtas si Leo. Hindi ko magawang magtiwala kahit kanino. Sumingit si Ana. Biglang tumalim ang boses. Tumawa siya ng maikli, pero walang saya. Tiningnan niyo ako na parang kriminal. Na parang sasaktan ko ang anak niyo. Bumuka ang bibig ni Daniel, pero walang lumabas na salita. Pinanood niyo akong magtrabaho, sabi ni Ana. Pinanood niyo akong kausapin si Leo. Pinanood niyo akong mag-porotan. Pinanood niyo akong makipaglaro. Namula ang mga mata niya. At hindi niyo sinabi sa akin. Hindi niyo ako binigyan ng karapatang malaman na pinapanood pala ako. Isang matinding kilabot ang gumapang sa likod ni Daniel. Patawad, mahinang sabi niya. Alam kong mali. Pero kailangan ko ng kontrol. Kailangan ko. Kailangan niyo ng kontrol. Diretsahang sabi ni Ana. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa takot niyo.
Imo ko, si Daniel. Tinignan siya ni Ana ng matagal. Tapos nagtanong, nanginginig ang boses, pero matapang. Sa lahat ng napanood niyo sa kamera, may nakita ba kayong ginawa kong masama? Tahimik si Daniel. Nakita niyo ba akong sigawan si Leo? Diin ni Ana. Nakita niyo ba akong iwan siya habang umiiyak? Nakita niyo ba akong saktan siya? Bawat tanong ay parang latigo. O, ang nakita niyo lang ay inaalagaan ko si Leo ng buong puso. Pasag na ang boses ni Ana. Pumikit si Daniel. Nakita niya ang lahat. Nakita niyang umupo si Ana sa tabi ni Leo ng ilang oras. Kinakausap ang bata kahit walang sumasagot. Nakita niyang hinawakan ni Ana ang kamay ng bata kapag natatakot ito. Nakita niyang humumuni si Ana ng kanta kapag akala niya walang nakikinig. At iyon ang nagpagalit kay Daniel. Hindi dahil may ginawang mali si Ana, kundi dahil ginawa niya ang bagay na si Daniel, na may titulong ama, ay walang lakas ng loob na gawin. Sabi ni Daniel, malamig ulit ang boses para protektahan ang sarili. Nakita kitang gumagawa ng mga bagay na labas sa trabaho mo, nakikipaglaro kay Leo, kung kailan dapat naglilinis ka. Kumakanta sa anak ko kung kailan may trabaho pa. Tinitigan siya ni Ana. Kung ganoon, sibakin niyo na ako. Matatag niyang sabi. Imuko siya at kinuha ang bag niya sa upuan. Kung ang pagmamahal sa isang bata ay isang pagkakamali, wala akong dapat ihingi ng tawad. Naramdaman ni Daniel na nahulog ang puso niya sa bangin. Tumalikod si Ana, handa nang umalis. Hindi na siya lumingon kay Daniel. Hindi na siya nagsalita. Mabilis ang kilos niya, na parang takot siya na kung magdadalawang. Isip siya kahit isang segundo. Hindi na niya kayang umalis. Nakabato. Si Daniel Carter. Hindi gumagalaw ang katawan niya. Lahat sa isip niya ay bumagal. Nakita niya ang likod ni Ana. Ang tensyon sa balikat nito. Ang momentong hahawakan na nito ang pinto. Hindi lang pinto ng bahay, kundi ang huling pinto patungo sa kakarampot na asa na nagsisimula palang maramdaman ni Leo. Wag. Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Daniel nang sobrang hina. Halos hindi niya makilala ang sarili niyang boses. Tumigil si Ana saglit, pero hindi siya lumingon. Naramdaman ni Daniel na nawala sa ritmo ang puso niya. Ang takot, yung purong takot na akala niya ay naramdaman lang niya noong aksidente, ay biglang bumalot sa kanya. Parang awa mo na. Huwag kang umalis. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nabasag ang boses niya. Lumingon si Ana. Wala nang galit sa mukha niya, pero wala ring lambing, pagod, at dismaya lang ang nandoon. Para saan pa ang pananatili ko? Tanong niya. Para patuloy na panoorin na parang suspect. Umiling si Daniel ng paulit-ulit. Hindi. Nanginginig niyang sabi. Mali ako. Alam kong mali ako. Nanatiling tahimik si Ana. Naghihintay. Umuka ang bibig ni Daniel, tapos sumara ulit. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang magdesisyon, magsalita ng may kasiguraduhan, kontrolin ng bawat sitwasyon. Pero ngayon, walang estratehiya ang makakasagip sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko pag amin niya sa wakas. Totoo, hindi ko alam. Ang mga salitang iyon ay parang nagbukas ng damdamin sa loob niya. Hindi ko na alam kung paano maging tatay. Patuloy ni Daniel, naninikip ang dibdib.
Hindi ko alam kung paano maging asawa ngayong wala na si Emma. Hindi ko alam kung paano mabuhay sa bahay na to nang hindi siya nakikita sa bawat sulok. Hinawakan ng mahigpit ni Ana ang strap ng bag niya. Tuwing titingin ako kay Leo, sabi ni Daniel, nagsimula nang tumulo ang luha niya. Nakikita ko ang aksidente. Nakikita ko ang kotse. Nakikita ko si Emma. Naririnig ko ang iyak ng anak ko. Itinaas niya ang mga kamay sa mukha, nanininig. Takot ako, halos pabulong na sabi ni Daniel. Ako na kapag lumapit ako sa anak ko. Kapag minangal ko siya gaya ng dati, baka mawala na naman siya. Napigil ni Ana ang hininga. Hindi ko nakakayanin ng isa pang pagkawala. Patuloy ni Daniel. Nawala na ang asawa ko. Hindi ko kayang mawala pati si Lelo. Ang mga luha ay tumulo sa mga daliri niya at pumatak sa sahig. Alam kong maling magkabit ng kamera. Sabi niya. Alam kong nasakpan kita. Pero hindi ko ginawa yun dahil nagdududa ako sa iyo. Iniangat niya ang ulo at tumingin kay Ana, pula at maga ang mga mata. Ginawa ko yun dahil hindi ako nagtitiwala sa sarili ko. Tumalot ang katahimikan sa kusina. Gumawa ng mahinang tunog si Leo mula sa kanyang wheelchair. Hindi man niya naiintindihan ang lahat ng nangyayari. Nararamdaman ng bata ang bigat ng emosyon sa paligid. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang danit, habang ang kanyang mga mata ay nakapako kay Daniel. Sinundan ni Ana ang tingin ng bata. At doon, may nagbago sa kanyang mukha. Ang tigas at galit ay dahang nawala at napalitan ng isang tunay na pagmamalasakit. Hindi lang po kayo ang natatakot, Sir Daniel, malamig na sabi ni Ana. Akot din si Leo. Pumikit si Daniel. Pero ang paglayo niyo, hindi yan ang magliligtas sa inyo mula sa sakit. Patuloy ni Ana. Sa halip, palalampasin lang niyo ang lahat ng magagandang bagay na natitira pa. Binitawan ni Ana ang bag na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay mabigat, pero hindi ito tunog ng pagtatapos. Ito ay tunog ng pananatili. Dahan siyang lumapit kay Danya at tumigil sa harap nito. Iiwan ng sapat na distansya bilang respeto. Kailangan niyo ng tulong, sabi ni Ana. Totoong tulong mula sa taong handang umalalay. Umiling si Daniel dahil sa insentik. Hindi ko kailangan. Kailangan niyo, putol ni Ana. Mahinahon pero may dihin. Dahil kung hindi, kakainin kayo ng sakit na to ng buhay. At damay si Leo. Hindi na nakipagtalo si Daniel. Nakatayo lang siya doon, isang lalaking dating may kontrol sa isang buong imperyo, pero ngayon ay ubad na hubad sa harap ng katotohanan. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, hinayaan ni Daniel Carter ang sarili na gawin ang isang bagay na pilit niyang iniiwasan. Umiyak siya. Paano kung hindi ko kaya? Tanong ni Daniel. Nanginginig ang boses. Paano kung umupo ako diyan at ang makita ko lang ay ang aksidente? Ang makita ko lang ay si Emma? Umarap si Ana sa kanya, matatag ang tingin. Nandito ako, sabi niya. Hindi para palitan siya, kundi para tulungan kayong tabirin ang momentong iyon. Huminga ng malalim si Daniel. Bago pa siya isip ng mas malalim, bago pa makapagbigay ang takot ng 100 dahilan para tumigil, dahang hinawakan ni Ana ang kamay niya at inalalayan siya papunta sa sahig ng kusina. Lumuhod si Daniel. Pagkatapos, tuluyan siyang umupo.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, si Daniel Carter ay kapantay na ng mata ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Leo sa gulat. Tumingin siya sa kanyang ama. Tapos kay Ana, na parang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Kinuha ni Ana ang isang kahoy na sandok at inilagay ito sa palad ni Daniel. Isinara niya ng dahan ang mga daliri ng amo sa hawakan ng sandok. Paluin niyo lang, bulong ni Ana. Huwag kayong mag-isip. Tinignan ni Daniel ang sandok sa kamay niya. Nanginginig ng kaunti ang mga daliri niya. Pakiramdam niya ay tawa siya, isang milyonaryo, nakaupo sa sahig ng kusina at hahampas ng kaldero na parang bata. Pero tinignan niya si Leo. At sa mga mata ng anak niya, wala siyang nakitang panghuhusga. Asa lang. Itinaas ni Daniel ang kanyang kamay. At pinalo niya ang kaldero. Isang tunog na metal ang umalingaw-ngaw. Klang. Malinis. Malakas. Pinig sa buong kusina. Napapitlag ng kaunti si Leo. Pagkatapos, ngumiti ang bata. Isang maliit at alanganing ngiti, pero totoo. Isa pa, sabi ni Leo. Ang boses ng bata ay mahina at hindi sigurado. Isa pa. Daddy. Ang salitang daddy ay parang sumabog sa dibdib ni Daniel. Pumaha ulit ang luha sa mga mata niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi tumalikod si Daniel. Pinalo niya ulit ang kalero gamit ang sandok. Klang! At sa pagkakataong ito, pumalakpak si Leo. Ang bibig ng bata ay nagpakawala ng maliliit na tawa ng kasiyahan. Ang dalawang tunog ay nagsama, ang hampas ng kaldero at ang palakpak ng bata. Wala sa tono, magulo. Walang ritmo. Pero para kay Daniel, ito ang pinakamadandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Ang mga araw na sumunod, matapos ang hapong yon ay gumalaw sa ibang bilis. Walang himalang nangyari sa loob ng isang gabi. Hindi nagising si Daniel Carter na biglang naging perpektong ama. Nandoon pa rin ang sakit. Ang mga alaala ng aksidente ay dumadalaw pa rin sa kanya sa mga panaginip sa madaling araw. Pero may isang bagay na malinaw na nagbago. Hindi na tumatakbo si Daniel. Kinabukasan, hindi siya umalis ng bahay bago magising si Leo. Umupo si Daniel sa mesa, sa kusina, at almusal kasama ang anak. Simpleng tinapay at mainit na gatas lang ang nasa hapad. Pero kumain si Leo ng may gana. Sumusulap sa ama sa bawat subo, na parang sinisigurado na ang lalaking nasa harap niya ay totoo at hindi lang isang panaginip na mawawala pagkurap niya. Dumating si Ana ng maaga, gaya ng nakasanayan. Pero sa pagkakataong ito, nandoon si Daniel. Pinanon niya kung paano kausapin ni Ana si Leo, kung paano siya maghintay sa sagot ng bata, kung paano siya hindi nagmamadali. At sa halip na tumayo sa malayo, gaya ng dati, nagsimulang sumali si Daniel. Naging awkward sa simula. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero natuto siyang umupo sa sahig. Natuto siyang maglaro ng mga simpleng laro na hindi kailangan ng malalakas na binti. Mga pose, pagpapagulong ng bola, pagkukwento ng mga nakakatawang istorya na nagpapadalpak kay Leo sa kakatawa. Bawat tawa ng anak niya ay parang sinulid na tumatahi sa mga punit sa puso niya. Nagsimula ring magbago si Daniel sa trabaho. Tinanggihan niya ang walang katapusang mga meeting. Ipinasa niya ang ibang proyekto sa kanyang team. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umalis siya ng opisina habang maliwanag pa ang langit.
Hindi dahil nawalan siya ng ambisyon, kundi dahil nahanap na niya ang mas mahalagang dahilan para umuwi. Hindi na umiiyak si Leo tuwing umaga kapag umaalis si Daniel. Alam na ng bata na babalik ang kanyang ama. Nanatili si Ana sa bahay na iyon ng mas buo, hindi lang bilang taga, linis. Formal siyang inalok ni Daniel na maging full-time caregiver ni Leo. Nag-offer siya ng mas mataas na sweldo. Pero ang mas mahalaga, ibinigay niya ang tunay na tiwala. Wala ng hidden camera. Wala ng surveillance. Wala ng matang nagmamanman. Tinanggap ito ni Ana ng walang aalinlangan. Para kay Leo, sabi niya. At dahil kailangan niyo rin ng magpapaalala sa inyo na hindi niyo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. May isa pang pagbabago na dumating ng mas mabagal at mas mahirap. Nagsimulang mag-therapy si Daniel. Sa unang sesyon, nakaupo si Daniel sa harap ng therapist. Mahigpit na magkahawak ang makamay, hindi sigurado kung saan magsisimula. Pero nang banggitin niya ang pangalan ni Emma, nanininig ang boses niya. Nang magkwento siya tungkol sa gabing iyon, ang ulan, ang ilaw, ang tunog ng banggaan, tuluyan siyang humagulgol. At sa pagkakataong ito, walang pumigil sa kanya. Walang nagsabi sa kanya na maging lalaki ka o magpakatatag ka. Inayaan lang siya. Sa bawat sesyon, natutunan ni Daniel na pangalanan ang sakit sa halip na ikulong ito. Natutunan niya na ang pagiging malapit kay Leo ay hindi magiging dahilan para maulit ang aksidente. Sa halip, naintindihan niya na ang distansya pala ang totoong sumasakit sa kanilang dalawa. Habang naghihilom ang ama, nagsimula ring magbago ang anak. Gumanda ang tulog ni Leo. Ang mga bangungot ay dumalang hanggang sa halos mawala na. Mas madalas na siyang magsalita, mas madalas tumawa. Napansin din ng mga doktor na mas nagko-cooperate na si Leo sa physical therapy. Hindi dahil biglang lumakas ang mga binti niya, kundi dahil ang kanyang kalooban ay hindi na nakakukot sa takot. Ang maliliit na progress ay ipinagdiriwang nila na parang malalaking tagumpay. Ang araw na nagalaw ni Leo ang kanyang mga daliri sa paa sa unang pagkakataon, lumuhod si Daniel sa tabi ng kama ng anak at kumiyak ng walang humpay. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Nakatayo si Ana sa likuran niya, nakahawak ang kamay sa balikat ni Daniel, nakangiti ng tahimik habang pinapanood ang ama na muling nabubuo. Lumipas ang 2 buwan. Isang hapon na maaliwalas ang panahon, umuwi ng maaga si Daniel at naabutan niya sina Ana at Leo sa hardin. Nakaupo si Leo sa kanyang wheelchair, may isang bola na nakapatong sa kanyang kandungan. Inihagis ni Ana ang bola sa kanya. Sinalo ito ni Leo at buong lakas na inihagis pabalik gamit ang 2 kamay. Ang halakak nila ay pumuno sa hangin ng hardin. Dahang hinubad ni Daniel ng kanyang mamahaling jacket, itinupi ang manggas ng kanyang pulo hanggang siko at lumapi. Sumali siya. Naglaro silang 3 hanggang sa lumubog ang araw sa likod ng mga puno at binalot ng kulay ginto ng dapit, hapon ang buong paligid. Nang gabing iyon, pagkatulog ni Leo, naupo si Daniel sa sala. Kaharap si Ana. May mainit na tsaa sa pagitan nila. Tahimik ang bahay, pero hindi na ito nakakatakot na katahimikan gaya ng dati. Dito ay katahimikan ng kapayapan. Nagsimula na ako sa therapy, basag ni Daniel sa katahimikan. Tumingin siya sa tasa ng tiyan na hawak niya. At sa tingin ko,
dahan na akong natututong mabuhay ulit. Tumango si Ana at ngumiti ng tipid. Nakikita ko po yun, sir. Muntik ko nang mawala si Leo. Pagpapatuloy ni Daniel. Humina ang boses niya habang inaalala ang mga buwan ng kanyang pagkakulong sa sarili niyang lungkot. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa sarili kong takot. Nanatiling tahimik si Ana, hinahayaan siyang ibuhos ang nilalaman ng puso niya. Tumingin si Daniel kay Ana ng diretsyo sa mata. Pinago mo ang buhay namin, sabi niya ng may sinseridad. Ang buhay ko at ang buhay ng anak ko. Ngumiti si Ana. Ang mga mata niya ay puno ng init at malasakit. Umiling siya ng dahan-dahan. Wala naman akong ginawang kakaiba o milagro, Sir Daniel, sabi niya ng mahinahon. Nanatili lang ako. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Daniel ang lahat. Naintindihan niya na ang simpleng pananatili araw-araw, ang hindi alis kahit mahirap, ang hindi pagtalikod kahit masakit, at ang upo sa sahig, kasama ng taong nagdurusa, ay ang bagay na nagligtas sa kanila. Hindi ang pera niya. Hindi ang mga pinakamagagaling na doktor. At lalong hindi ang mga hidden camera. Ang kailangan lang pala ng anak niya ay ang presensya ng isang taong handang manatili kahit na ang mundo nila ay gumuguho. At ngayon, sa wakas, na doon na si Daniel. Hindi na siya nakatingin sa screen. Hindi na siya nakatayo sa pinto. Nandoon na siya mismo, sa loob ng kwento ng buhay nila. Handang harapin ang bukas kasama ang kanyang anak.